Bumaba ang bilang ng mga naputukan nitong nagdaang Kapaskuhan kumpara sa parehong panahon ng sinundang taon. Ang mas nakakaalarma ayon po sa Health Department ay ang pagdoble ng mga sugatan sa mga disgrasya sa kalsada. Nakatutok si Mark Salazar. Ayon sa post-holiday assessment ng DOH, hindi na fireworks-related injuries ang nangungunang public health problem ng Kapaskuhan. Mas nakakaalarma ang pagdoble ng road crash injuries. Mas tumaas din nga ang biktima ng stroke at heart attack. Sabi ko, bakit mapaputok pa binibilang natin? Mas marami ako nakitang heart attack at stroke at road crash victim. So, yun ang naging findings natin. Ang statistics namin, there's a 100% increase in the surveillance sites for road crash injuries. 100%. Mostly 15 to 24 years old, mga batang lalaki. Mostly two-wheeler and three-wheeler vehicle. Halos 1,400 ang road crash injuries mula December 21 hanggang January 5. 7 sa bawat 10 namatay sa kanila ay mga rider na walang helmet. Nasa 350 naman ang na-stroke at na-heart attack nitong holidays. Pero may madudugong kwento pa rin iniwan ang bagong taon dahil sa paputok, gaya ng ipinakita ng Jose Reyes Memorial Medical Center. We have an 8-year-old right-handed male from Bulacan who sustained injuries as a passive victim of the Plapla firecracker, resulting in the mangled left hand. Sa final count para sa bagong taon, umabot sa 720 ang kaso ng fireworks-related injuries. Bumaba ito ng 18% kumpara nung isang taon. Noong 1980s, timbang-timba yung daliri. Ngayon, a few na lang, no? Yung numbers na 720 total cases this year in 62 sentinel sites, nakikita namin na isang gabi yan sa Philippine General Hospital. Hindi ako titigil hanggang hindi yan maging zero. Muling nag-ikot si Health Secretary Ted Herbosa sa ilang public hospital para ipakita rin ang kahandaan sa paparating na pista ng Jesus Nazareno. 200 medical personnel ang i-deploy ng DOH sa mga itatayong emergency aid station sa ruta ng traslasyon. Pero sa Philippine General Hospital, sinalubong siya ng reklamo ng mga pasyente sa emergency room. Sobrang tagal pagkaganyan, vertikalo eh. May tubig sa bagay. Tapos minamanas yung paa yan. Nahirapan ng huminga eh. Kanina pa kami. Naiipon kami rito eh. Pagkatapos dito. Wala ng doktor, sir. 3 oras na kami nag-antay dito. Triads pa lang, di pa kami natatawag. Medyo oras sila kulang tao dyan. Paano tatakbo tao? Emergency, sumasakit ang dibdib ko. May opera ako sa puso. May sistema kasi. Ang emergency room po kasi, may tinuturo kami sa mga doktor, yung tawag doon triage. Ang triage, French word yan, kung hindi ka serious, hindi ka uunahin. Hindi to parang pila sa palengke o sa movie house. Ang pila dito, base sa kondisyon ng pasyente. So pag ikaw namamatay or na-injure ka na, una kang papunta dalhin sa resuscitation. So yung mga pasyente pong pinahintay, na-assess na po kayo. Ibig sabihin nun, pwede kayong maghintay, kaya kayo pinahintay. Kaso po dapat may upuan man kami dito. Pero Ayun, wala. may sakit kami sa puso. Lahat. Director, siya maglalabas ng mga upuan. Yung opisina niya, may upuan. Palabas natin yung upuan. Lahat na po ng upuan nandito na. Magdadagdag na lang kami. Nilinaw ng DOH na hindi kanila ang PGH kundi nasa ilalim ng UP system. Pero sa pag-uusap raw nila, may planong dagdagan ang kapasidad ng ER ng PGH. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mahalaga ang tamang nutrisyon sa mga bata para mas makatutok sila sa kanilang pag-aaral. Kaya't para labanan ang malnutrisyon na matagal ng hamon sa bansa, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Give a Gift Feed a Child Project kung saan 300 undernourished na bata ang ating natulungan. Sana'y lumaki kayong malusog at puno ng pangarap. Ang
grade 3 student na si Ian mula sa Gainza sa Camarines Sur, masigla at masayang umaawit kasama ang kanyang mga kaklase. Simula nang mapabilang siya sa ating Give a Gift, Feed a Child project, nadagdagan ang kanyang timbang ng 3.3 kilos, kaya't mas naging aktibo siya sa klase. Masunurin, saka masayahin siya. Palagi po siyang tumataas ng kamay. Bukod sa kumakain na ng masustansyang pagkain, si Ian natuturi ng kanyang ina na si Giselle kung paano magluto ng mga pagkain na nakabubuti sa kalusugan. Isa lang si Ian sa 300 mag-aaral na kabilang sa ating isinagawang Give a Gift, Feed a Child project. Napili natin ang mga mag-aaral ng Gainza dahil kabilang ang kanilang lugar sa napuruhan ng Bagyong Christine noong 2024. Malaki ang problema ng Pilipinas dahil karamihan ng mga mag-aaral sa mga public schools, lalo na sa malalayong probinsya, tulad ng Camarines Sur, at saka ng Bicolandia region, ay malnourished. Ayon sa datos ng National Nutrition Council Operation Timbang Plus taong 2022, ika-6 ang probinsya ng Camarines Sur sa may mataas na bilang ng kakulangan sa nutrisyon sa Luzon. Matapos ang 120 days ng ating feeding program, nakapagtala tayo ng average weight gain na mahigit 3 kilos at average height gain na 2 centimeters. Ang commitment talaga ng Metrobank is hindi lang pang short-term solution, pero sa mahabang solusyon na katulad nito is food nutrition. Namahagi rin tayo ng pagkain, vitamins, regalo at laruan para sa mga bata. Maraming salamat po sa Bounty Cares at Ronald McDonald House Charities of the Philippines. Challenging lalo na para sa mga first-time parents ang early detection kung may problema sa development ang kanilang mga anak. Isa yan sa gustong tugunan ng app na binuo ng mga doktor at eksperto kung saan mas madaling mare-record ang milestones ng mga bata. Tara, let's change the game! Are you a first-time parent na maraming tanong tungkol sa development ng iyong baby? Si Mommy Analia, online videos ang naging sandalan para ma-confirm ang kanyang mga tanong. By the age of around 1.5 years old, may mga nakita na kami na signs of or red flags of autism. My husband and I decided to have an assessment with a developmental pediatrician. Pero ang challenge, 4 months pa ang dumaan bago na-assess ng espesyalista ang kanilang anak. Very limited din po ang mga specialist natin, no? So, mahirap din silang hanapin. Ang matagal na paghihintay, may epekto rin sa kanilang paggaling. Kapag maaga mong natutuklasan o nakikita yung mga sintomas o yung mga delays, tapos nakagawa ka ng early intervention na tinatawag or maagang pagbibigay ng intervention, mas maganda yung nagiging outcome or ng mga kondisyon na ito. Kasi naagapan. To help bridge this gap, dinevelop ng isang team ng mga doktor at eksperto ang isang app kung saan madaling mare-record ang milestones ng mga bata. Kapag nire-review mo yung mga developmental milestones, i-recall pa ng parents. Pero with this app, meron na silang listahan, na-check na nila, at mas objective, mas mapapadali actually na ma-monitor ng mga doctors.